Alam niyo, ito yung mga astig na part na hindi ko in-expect dito sa Kapihan series na nagsimula lang talaga to sa mga magkakaibigang naghahanap ng kapehan. Tapos ngayon naging parte na siya ng lifestyle ko na gumigit na sa kung sino talaga ako. Kasi yung mga taong hindi ko in-expect na makasama sa kapehan, nakakasama ko na sila. Kumbaga yung mga hindi talaga pinlanong magiging guest. Wala lang, ang ganda. Tapos nakakarating pa ako sa mga lugar na, kumbaga dito, mga lugar na hindi ko ina-expect na mapupuntahan ko dahil din sa kapehan. Kasi ang dami talagang kapehan dito sa Pilipinas ngayon. Parang isang kapehan na ma-review mo, boom, 5 agad yung susulpot pagkatapos. Pero ang saya. Astig. Astig yung Kapehan series. Kape. Addict ako sa kape. Napakasarap, lalo na pag may kasama. Kaya ngayon, isasama ko kayo sa mga kapihan na hindi ko pa napupuntahan kasama ang kung sino man. Oo, yan nga. Ito. Ano yun, sir? May client ka? Oo, nagre-review ako ng mga kapehan. Ay, vlog mo sila, sir. Oo, kung papayag sila. Paano pag di pumayag, sir? Uwi ka na yan. Hanap ibang kapehan. Marami naman dito, sir. Hindi, sir, ingat. Thank you. Ganda. Saan pwede mag-video dito? Apo. Isa munang ano, ma'am. Ano to? Bahay talaga or kapehan talaga siya? Oo nga, ang ganda nga eh. Parang first time kong makakita eh. Sir, hot no? Apo, hot. Parang ganun na. Parang gumagawa kasi ako ng, parang kinokolekta ko lahat ng mga kapehan sa mundo. I mean sa Pilipinas eh. Iniisa-isa ko yung mga kapehan. Pero ang ganda ng kapehan na to ah. Ang cozy talaga niya. Para siyang condo, bahay. Tapos may greenery, as in napakadaming greenery. Dito nga pala to sa isang loob ng subdivision, sa likod ng Robinson's Magnolia, yung lokasyon niya. Tsaka nakita ko lang din kasi siya kasi astig nga ang aesthetic. Kung naghahanap ka talaga ng kapehan na napaka-chill at gusto mo mag-relax, dito talaga pwede kung malapit ka rito. Thank you po. Okay na kayo dito, sir? Sige. Kahit mamaya naman pag dumating na yung kasama ko, baka lipat na lang. Sige po. Thank you. Ooh, black. Gusto ko rin muna magkape muna ng Amerikano kasi inaantok talaga ako. Tsaka pang palinis din ng palit kung sakaling pagtitikman ko na yung cafe latte, ganun. Natatawa ako, di ko alam kung ano yung in-order ko. Basta alam ko, sabi ko black. Ano yan? Sugar? Di ko alam kung ano yung nilalagay nila sa ganyan. Oh my gosh. Gagi, ang sarap ng beans na pinang-roast nila dito. As in, pulido. Ang ganda naman dito sa mga gantong klaseng lugar. Parang gusto ko nang tumira sa mga gantong klaseng lugar. Alam mo yun? Ganun ba kaya ako ng condo, no? Tapos condo series naman. Ang ganda dito, no? Sup? First time natin mag-meet eh. No? Ngayon, nandito nga pala kami sa isang secret cafe na... Hilltop by Everyday Coffee Roasters. Secret lang, ha? Okay, maingay. Pasok na kami. Ano ba gears na dyan? Dinala mo ba lahat? Wait, dinala mo lahat yan? Bakit? Ako yung camera lang. Cafe latte. Na iced. Wow. Nice to. Thanks, Boss Robs. Free copy niya, sir. Ay, thank you, Kay. Iba na itsura ng ano. Thank Super sulit na to. Parang walang 200. Madalas Bocamon kapag Center ka Mall. sa ano. Siguro, hulaan ko. Introvert ka, no? Talaga ba? Depende sa kasama. Hindi naman ako masyadong introvert. Medyo nahiya lang ako. Kasi matanda na ako eh. Hindi yan. I mean, yung retro consoles naman yun nga yung, kaya yung concept din niya, di ba? Parang pwede mong ma-relive yung lahat ng parts ng kung kailan ka man nagsimula. Dinala ko nga lahat eh. Kaya nga nagulat din ako ba't dinala niya lahat? Pero ayun, nagsimula kami nito. Nagbebenta ako ng Pokemon Sapphire tapos parang 10 minutes lang kasi talaga yung pagitan nun. Yung nag-chat siya yung buyer, tapos ikaw.
Tapos nahiya ako sa kanya, kaya yung fire red na personal ko sa collection, binenta ko sa kanya. Tapos ayun, parang doon nagsimula talaga yun. Tapos pandemic. So wala lang, simula na hindi na naputol yung communication natin eh. No? Parang pag may bagong sa kanya ko i-offer kung may sakaling gusto ako i-let go na Pokemon. Oo nga, Pokemon lang ba talaga yung favorite mo o hindi naman? Siguro as a franchise, I'd say Pokemon. Easy answer siya for me. It's probably the only one na crossover from grade school all the way to when I started working. So yeah, I mean, a lot of people like it for a reason. Growing up and starting to work, parang hindi ko naman nabili lahat. So eventually when I had the chance to, when it's not as expensive and people weren't really looking, kasi mga pandemic time, hindi pa nagkakaroon ng masyadong parang pa-start pa lang nun. So hindi pa nagsa-start na Mag-skyrocket yung presyo. kasi nung naging marami ng idle time yung mga tao, naghanap sila ng lilibangan nila. I mean, I can start to bring things out if you want, but there's no one else I would show these to. I mean, I have maybe one other retro fan. Ayos na, dinala ko pala talaga lahat. So before we do that, like, this is for you. It's old and dingy, but it's a legit Thanks. GBA. Ooh, Zelda. SNES na, ang laki nga talaga niya. Kasi yung 2DS So, XL parang ang liit. This is my Advance SP. Halos pristine condition nga rin. I got it complete in box and then super clean. Makakita pala tayo dito ng isang collection ng isang retro enthusiast din eh. Ayos ta, di ko to in-expect. Tada! Yan yung gustong ibenta sa akin, no? Ito yung black edition na slime. Kaging Yeah, ang di ganda ko rin ng nagagamit eh. edition niya. Pero may lumabas na ito ngayon. May lumabas na ito ngayon, no? I think 30K. Oo, nasa 30K. And of binibenta. course, Ito. Galing lang kasi dati ako yung nagbebenta. Ngayon naman, pinibenta na niya sa akin. Pero ayun, ayoko muna sanang mag-dive in muna tayo dun. Pero bakit nga ba? sinimulan mo na eh. Oo nga, bakit nga ba parang gusto mo na magpaalam sa dito sa mga to? Kasi para sa akin, itong, Well, lalo na itong Dialga. Hindi ko to ibibenta kahit mag-quit ako. Well, a lot of things. I'd say change priorities. So my mom got sick and, there's a lot of expenses. Things are super tight. You also have to optimize a little bit. And who better to get my stuff than someone who actually appreciates it? So, I mean, at the end of it, when I bought these, every collector, lagi naman nasa isip, at some point, it'll skyrocket. It'll be, you'll be able to sell it. But at the same time, you don't really want to sell it. So, think of it as paid na pamana. Kaya, investment na tayo Yeah. din. Card. Ooh! I'd say it looked great. It had a lot more crema 5-10 minutes ago. Natagalan kami. So, Napasarap yung kwentuhan. teka lang. Sarap. I'd say very bold. I like a dark roast, I think. Ano ba yan? Dark roast? Yung in-order? So, I think so. Hindi naman ako super expert talaga. Pero sabi nila their beans are from Ethiopia. Sarap naman siya. I like it. It's very well-rounded. Lasang kape na masarap. Actually, ang totoo niyan. So, bigyan natin ng konting story. Mahilig talaga ako mag-coffee. So before I started working, and then of course when I started working, since I worked the night shift, kape-kape ganyan. A lot of this changed when I started switching to just plain black coffee. So this was when I found out I was pre-diabetic. So I took out all my sugar. Part of me wants to be more manly as well. So, yung iba kasi pag black coffee versus yung... So I used to be teased for ordering iced caramel macchiato. Minsan may upside down pa. Yun nga, it sounds very fancy. I switched to black coffee and then I got a chance to travel in 2017, my first time in Australia. And then that's where it all changed. There was almost never a Starbucks anywhere and lahat ng shops, puro mga sarili nilang mix. That's where I learned about what a long black was, na it's the reverse of an Americano because the espresso is put in last, so the crema is on top. So you would taste the crema. So Americano kasi, hindi siya Americano. they put the water after. So, I mean, either is fine. Pero if you want to taste the real flavor, cream niya sa ibabaw. Yun yung masarap eh. The more dialed in yung espresso machine and yung grind, the better the extraction. Kaya yung kanina, pagkakita natin sa picture, di ba? Very creamy yung top niya. Yun for me, yun ang basehan ko kung okay yung coffee shop. Dinala ko ata yung funny playing na gusto mong bilhin nung isang beses. Isang set siya eh. Dami niyang Tapos may isa pang Game Boy dito. Nox. Yan yung sira yung board. Ito yung Sapphire ko. Oh my gosh, yung Sapphire ko.
Binili ko din ba yun? Oh, ito. Ooh, Ruby. Dapat bibilin ko sa kanya. Pang regalo ko sana dun sa kaibigan ko rin na nagbubuhat. Okay, syempre, ang in-order ko ay isang cafe latte. Wow, ang bilis nag-blend. Uminom na ako kanina ng dark roast nila. Gagi. Ito yung sinasabi ko na pag sa, kunwari sa Starbucks, sobrang tamis ng cafe latte nila na malalasahan mo yung gatas tsaka yung syrup. Pero dito, grabe, nalalasahan mo talaga yung pahit. Oo nga, ang sarap na ito. Tapos yung, anong klaseng beans yung ginamit nila? Hindi ko alam yun, pero grabe yung beans nila. Kakaiba siya. Oh, worth it yung dayo. Actually, Worth it yung dayo. Good choice, good choice. Pero sarap nga nito. As in, yung balance na naman din, yung kape, tsaka yung gatas, walang lumalamang. Basta tamang timpla, para sa akin yung tamang timpla yung cafe latte na to. Sarap. Cheers! Suabe? Magkakaba na ako balang araw. Ooh! Gagi grill to. Sama-sama 5K, yung mga Pokemon eh. 6K, 4K. Ang linis ah. Ang linis ang parang- So ayun, yung pinaka-goal nga talaga ng meet-up namin ni Sir, simula pandemic, halos 5 years. 2021 ba yun? Nung una tayo nagkaroon ng transaction. Parang along that time frame na. Damn. O 2022. You know, hindi ko talaga sure eh. Pero ganun na kami katagal magkakilala. At ngayon nga ay ipinapaubayan na niya sa akin tong DS Lite na Palkia Lugia. Bakit Lugia? Dialga. Palkia Dialga na edition. Tapos itong CIB almost. I mean, ito kasi yung sa ano, no? Not for resale. Yung may big box to, no? Kapag ka ganun, no? At least magkakaroon na ako ng isa sa dalawa kasi yung Soul... Ang mamahal kasi ng ganito. Yung Soul Silver na lang. Kumbaga, yung wala akong box ng ganito sa collection ko. Pero ayun, yun yung pinaka main purpose. At mostly naman din kasi na kwento na niya rin kanina yung mga gusto ko sanang itanong para mag-build up sa story ng ganito. Pero ayun, kamusta ka? Kamusta ka naman? Ano yung console na masasabi mong growing up yung ginusto mo talagang makuha pero hindi mo nakuha? Kasi nung kanina parang hindi mo siya masyadong nabanggit. Actually, yan na yun. Yung Siguro DS just an added story about this. First Pokemon game ko kasi, Red and Blue. Game Boy Color. I was in grade 5. Nag-iipon ako nun. Tapos nalaman ng parents ko na nag-iipon ako. Nagulat sila kung ano yung Pokemon. Hindi pa nila alam kung ano siya before. And then, they eventually got me that Game Boy Color. That was in grade 5. I went to school, went to college, started working. Ang dami ko na skip from gold and silver all the way. Even, I never got to play hard gold, fire red. Lahat yun na skip ko. So I started working in 2004. I wasn't able to get a Nintendo device until 2009. So, come 2009, I was able to buy my Nintendo DS Lite. Yun yung pinakita mo kanina. Yeah. So my first unit was a Nintendo DS Lite. Uso na nun yung ano eh, yung Edge eh. Ang dali lang gumamit ng ROM. R4. Oh. Oo, kasi di pa R4 nun. Yung one of the first few ones was Edge. It was a Canadian company. All you have to do is just put ROMs in, there. Makakalaro So, ka na agad. I mean, yeah, probably not something to talk about here. Pero I guess what I'm saying is, doon ko ngayon nabalikan ko lahat yung mga before, mga hindi ko nalalaro, black, white. And then again, life got busy. Nag-skip din ako ng 3DS. Ang dami ko na-skip actually. That's kind of where you and I first got together about the whole retro thing. Kumbaga nagsisimula ka na rin i-build yung collection mo ng mga panahon na yun? O kasi, O i-replay lang yung mga hindi mo na laro? I got the DS Lite, right? 2009. I think it was around 2017 when I started to, save a little na parang pwede na bumili. So nakahanap ako ng new 3DS XL. So layo na skip eh, di ba? Game Boy Color, Nintendo DS Lite, tapos new 3DS XL. Nung nagkaroon ako ng chance, nung natuto na ako mag-Facebook Marketplace, I think less than a year after, I saw someone post one of the considered grails, holy grails of new 3DS XLs. I had to bargain and explain to my wife that my sort of new purchase that I wanted to buy another one. So, syempre, kailangan ko ibenta, ganyan. So, konting discussion. Pero kasi, pagka may nakita kang deal, kailangan bilisan mo eh. Kaya Diba? nga, Kasi, baka mawala eh. So, tiyempo naman, buti na lang. I bought this for
9,000. 9,000 pesos. At that time. With a complete with box, very very good condition. Kaya nga, sobrang ganda eh. Crispy buttons as of now, no scratches. Ito talaga parang na-amaze ako na nagkaroon ako ng ganito kasi hindi naman ako hardcore collector and hindi ko rin ine-expect magkakaroon ako ng chance makabili. Pero sinuwerte. So here it is. So to this day, it's still, I'd say, one of, if not the most valuable in my collection. Kumbaga yan talaga yung pipiliin mo kahit anong... Yeah, sorry, I probably won't sell this to you. Oh, I mean, ayoko rin talagang maghawak ng mga personal na talagang yung minamahal nila simula bata. Ayoko rin umawak ng ganun. Siyempre, si Nintendo DS Lite, din yung unang binili ko sa my own money. Ito naman, I think this was third. So it still holds a special place in my heart. And it's very rare eh. Pero legit, yung ganitong klase ng edition ng New 3DS XL, hindi mo to makikita ang tatagal sa marketplace ng siguro 1 week. Lagi yan mabilis masold. As in, hindi siya nagtatagal. Lagi ako natutok sa marketplace, grabe. Ang bilis masold ng mga... Kahit yung pinaka-overpriced, di ko maintindihan. Binibili nila. Yung Pikachu nga nagtatagal kahit papaano eh. Pero ito, hindi ko yan nakitang nagtagal. Hindi ko pa nakikita ulit eh. Kaya nga, hindi ko, Di ba, wala, you know? sa ngayon, ngayong finifilm namin, wala pa ako rin nakikitang ganyan. Pagdating naman sa games, go-to mong lalaroin sa New 3DS XL. I'd say, so Pokemon Yellow still has a special place in my heart. So to the... Binili mo yung ano? Yes. So to people that aren't very into the whole ecosystem. Oo. Nakala niyo yung Pokemon Yellow ay exclusive lang sa Game Boy Color o kaya Game Boy Nintendo Game Boy. Technically it is. Oo, right? yung cartridge. Oo. Pero yan kasi pwede siyang bilhin Collector's sa shop. item din kasi yung cartridge eh. Pero kasi, before siya nag-close, binili ko yung And Pikachu edition, yung Oo. Pikachu na exclusive. Ang cute to. So, si Pokemon Yellow na exclusive originally sa Game Boy Color, ang hirap na kasi makabili ng cartridge. Pero yung game nandito. at least no, na, kumbaga preserve na siya dyan. Sige, sa panghuling tanong, sa mga bagong collectors ngayon, if ever na meron kang message sa kanila sa pagkolekta ng mga retro consoles, ano yun? I'd say go for it. I think the first thing I'd say is go for it. Pull up, you know it's a shutdown. Don't hesitate. Like, if you wanna try it, kung nakapaglaro ka ng console nung kabataan mo, you want to get into it nowadays, you can. Number 1, go for it. Number 2, be patient. Yung prices, paiba-iba. I think it goes for any purchase, anything in life, no? Especially if it's not a super urgent necessity. I'd say be patient because you'll never know. Maybe you'll find another 9,000, Kaya- SNES. But yeah. Appreciate it. Thanks, Boss Robs. Cool. Ayun. Ang ganda. Itong cafe latte, masasabi ko tong 5 out of 5. Long black, 5 out of 5. Very full flavor, great crema, sarap ng coffee nila. Sarap ng beans. Okay, sige. Kita-kits sa susunod na kapehan. Cheers! Cheers! Grabe, dami mong coins ah. Kaya meron ito. Ito kasi yung naka-home. Hinumbro mo to. No, I bought it. Naka-home Naka-hack na siya.